ang self-propelled artillery system ng Philippine Army ginamit na. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinaputok na ang mga Atmos 2000 ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Army ay nagkandak ng live firing exercise gamit ang Atmos 2000 155mm self-propelled artillery system at ang M101 105mm artillery. Ito nga po ay ginamit bilang direct fire weapons kontra sa mga incoming enemy amphibious assault bilang parte ng exercise Balikatan 2024 sa La Paz at Dunes, Ilocos Norte. Kung matatandaan nga po natin mga idol, noong 2017, panahon ng Marawi Crisis, ang Philippine Army ay ginamit din ang mga M101 105mm towed howitzers bilang direct fire weapons kontra sa mga terorista. Ito nga po ang ginagamit ng Philippine Army noon upang pulbusin ang mga posisyon at mga pinagtataguan ng mga terorista noong panahon ng Marawi Crisis. Hindi nga po tayo nagkamali mga idol na magpapamalas din ng angking galing ang Atmos 2000 ng ating bansa sa nagaganap na Balikatan Exercise 2024. Ang Atmos Autonomous Truck Mounted Howitzer System ay isang 155mm 52 caliber self-propelled gun system na minamanufacture ng Israeli military manufacturer na Soltam Systems. Ang system nga pong ito ay long range, fast moving, truck mounted na may high firepower and mobility, rapid deployment, short response time at operable sa lahat ng terrain areas. Ang system nga pong ito ay integrated ng fully computerized system na nagpo-provide ng automatic control, accurate navigation at target acquisition. Gayon din ang system ay nag-offer ng iba't ibang gun barrel lengths mula 39 hanggang 52 caliber. Ito nga po ay upang ma-meet ang iba't ibang customer requirements. Ang mga current military operators nito ay ang Azerbaijan na may 6 na systems, Botswana na may 5 systems, Cameroon na may 18, Denmark na may 1 at meron pang 18 na under construction, Pilipinas na may 12, Thailand na may 24, Rwanda na may 5, Uganda na may 6, Zambia na may 6, habang ang future operators naman ito ay ang Brazil, Colombia at Israel. Potential operators naman nga po ng Atmos 2000 ang Romania at Bulgaria, habang for evaluation naman ang Poland, Romania at United States. Ang Atmos mga idol ay fitted ng 155mm 52 caliber ordnance na conform sa NATO Joint Ballistic Memorandum of Understanding na mounted ng 6x6 cross-country truck chassis. Ang bridge mechanism nito mga idol ay horizontal sliding na automatic na nagbubukas sa bandang kanan na mayroong self-sealing metal obturating ring. Ito nga po ay vapor ng hydraulic cylinder na may hydropneumatic recuperator. Ang Atmos 2000 mga idol ay kaya magdala ng total na 27 na 155mm projectiles at associated charges na kayang i-operate ng 4 na crew. Ito nga po ay binubuo ng 2 loaders na nakaposisyon sa magkabilang side ng Atmos 2000 at ang system na ito ay kaya mag-provide ng rate of fire sa pagitan ng 4 hanggang 9 na rounds per minute. Ang Atmos 2000 mga idol ang isa sa pinaka-advanced na self-propelled howitzer system sa buong mundo. Mapalad nga po ang ating bansa na nakapag-acquire tayo ng ganito ka-advance na mga system. Ayon nga po sa mga reports ay posible pang dagdagan ng Philippine Army ang mga Atmos 2000 self-propelled howitzer system ng ating bansa. Sa pagpapatuloy ng modernization program ay layunin nga po nitong paramihin pa ang mga advanced na systems na binili ng Pilipinas. Alam naman nga po natin mga idol na malayo pa ang lalakbayin ng ating bansa upang maging self-reliant, kaya't kailangan pa nga po nating ipagpatuloy ang proseso ng modernization program sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga bago at modernong assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!